Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa tanong ng ating kaibigan na si Elvis Dulira. Ang tanong niya kung ano daw ang update sa plano ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa pagkuha ng mga bagong multi-role fighter jet. At tinanong din ni Elvis kung anong uri ng multi-role fighter jet ang kukunin ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Gilbert Gapay na ang Philippine Air Force ay magkaroon na ng bagong fighter jets bago matapos ang termino ni President Rodrigo Duterte, at ang deal na ito ay magdadala ng multi-role fighter jet para sa Philippine military, at isa ito sa pinakamalaking project na mapipirmahan bago matapos ang termino ni President Rodrigo Duterte sa taong 2022. Ito ay ayon kay General Gapay. Ang Department of National Defense ay gagawa ng pagbili sa dalawang tipo ng fighter jets, ang Saab JAS-39 Griffin at ang Lockheed Martin ang F-16 Viper. Pero ang pahiwatig ni General Gapay na ang US-made F-16 ang kukunin. At dagdag pa ni General Gapay na hindi natatagal ay magkaroon na ang Pilipinas sa wakas ng F-16 fighter jets. Ang potential acquisition ng fighter jets na ito ay isa sa mga topic na tinatalakay ng mga US at Philippine official noong pagbisita ni Secretary of Air Force Barbara Barrett last November 2020. Ang bagong fighter jets ay makapagdagdag sa kasulukuyang fleet of 12 South Korean KAI FA-50 fighter jets. Ang FA-50 fighter jet ay ang pinakaunang supersonic aircrafts pagkatapos nag-retire ang Northrop F-5 Tiger jet fighter noong 2005. Ang Philippine Air Force ay dati isa sa pinakamagaling na Air Force sa Asia. Pero noon yon. Pero humina na ito ngayon at lumala pa sa nakalipas na panahon sa dahilan na walang pangpalit sa mga lumang mga fighter jets at dahil din sa problema sa pundo, at ito ang dahilan sa mabagal na modernisasyon sa Philippine military. Ayon kay General Gapay, ngayon ay nasa 60% na ang Philippine military para makapagpantay sa mga kapitbahay na bansa sa Asia. Dahil sa pag-modernize ng Philippine military sa mga equipment, material, personnel at iba pang sistema, ang pagpatuloy na modernisasyon sa Philippine military ay naganap habang ang bansa ay harap sa agresibong pagpatubad ng China sa kanilang pagpangkakayahan ang Armed Forces of the Philippines sa pagmonitor. Pero ngayon ay moderno na ang mga equipment at nakakuha na ang Armed Forces of the Philippines sa pamagitan ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At ngayon napalakas na ng kaunti ang Maritime Domain Awareness Capabilities. At ngayon ay na-establish na ang epektibong presensya ng military doon sa West Philippine Sea or South China Sea. Ito ay ayon kay General Gapay. Ang multi-role fighter aircraft ay kaparte ito noong 2019 and 2023 Horizon Phase 2 of the revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program of the Philippines Armed Forces para sa multi-role fighter acquisition project. At ang pinaplanuhan ay kukuha ng 12 na multi-role fighter jet at ito ay maging pangunahing combat aircraft sa ating bansa. At ang budget na nakalaan para sa 12 na fighter jet ay abot hanggang 1.18 billion US dollar. At ang mode of acquisition ay ang tinatawag na government to government. Noong mga nakaraang taon, maraming mga offer ang Philippine Air Force tungkol sa project na ito, kasama pa ang ibang models ng Boeing, ang F-18 Super Hornet at ang Sukhoi ng Russia. At ang Philippine Air Force ay nagpili ng dalawang mapagpilian. Ito ang Saab JAS-39 Griffin at ang Lockheed Martin F-16 Viper. Ang Saab JAS-39 Griffin ay gawa ito ng Swedish Aerospace Company. Ang Griffin ay isang multi-role fighter aircraft at sadyang dinidisenyo para maging magaan at maliksi. At advance ito ng tinatawag na Highly Adaptable Avionics System. At ginagamitan din ito ng General Electric F41-4G engine at mayroon itong top speed na Mach 2. Ang unang disenyo ng Griffin ay nilabas noong 1987. Ang bago ngayong modelo ng Griffin ay fully integrated na gumagamit ng tinatawag na 5ML-STD 1553 digital data bases o tinatawag na sensor
fusion. Kaya ang jet na ito ay pwedeng iproprogram ang kanyang software para mag-increase ang kanyang performance at para madagdagan ang kanyang operational roles at equipment. Ang Gripen ay compatible sa iba-ibang klaseng armaments gaya ng single 27mm Mauser BK-25 cannon at kasama ang air-to-air missiles AIM-9 Sidewinder at ang air-to-ground missile gaya ng AGM-65 Maverick at anti-ship missiles gaya ng RBS-15 at kaya din itong magkarga ng long-range missile gaya ng MVD Meteor. Ang Gripen ay may carrying capacity na abot hanggang 14,333 pounds or 6,500 kilos. Kasama na lahat ang iba-ibang armas. Ang Lockheed Martin F-16 Viper o tinatawag na Fighting Falcon Multi-Role Fighter ay ang pinaka-latest na variant ng F-16 Falcon 4th Generation Multi-Role Fighter Aircraft. Nagawa ng Lockheed Martin, ang F-16 Viper ay isang fighter jet na pwedeng i-deploy para sa tinatawag na suppression of enemy air defense at mission to air, ground, and air-to-air combat and depth interdiction and maritime interdiction mission. At ang F-16 Viper ay may tinatawag na Airborne Mission Role Change Capability at kaya nitong mag-detect ng mga mahirap na targets sa lahat ng weather condition. At mas mababa pa ang operational cost nito. Ang F-16 Viper ay isang single engine at highly maneuverable supersonic multi-role tactical fighter aircraft. Mas maliit ito at mas magaan kaysa sinundan nitong fighter jets, pero gumamit ito ng mas advanced na aerodynamics and avionics system at ito ang pinakaunang fighter jet na gumagamit ng tinatawag na Relaxed Static Stability Fly-by-Wire Flight Control System para mapaganda ang kanyang maneuverability at performance. At ang F-16 ay sobrang maliksi at may speed ito na abot hanggang Mach 2 at ang F-16 Viper ay armado ng 6 na AIM-9 Sidewinder heat-seeking short-range air-to-air missiles at mayroon itong radar-guided IAM Sparrow medium-range at AMM weapon mix at AIM-120 AMRAAM and electronics countermeasure EZM and navigation and targeting weapons pad at mayroon din itong 20mm na M141 volcano cannon na ginagamit para sa close-range aerial combat and strapping. At ang F-16 Viper ay tested na sa mga maraming combat mission sa buong mundo, lalo na sa Middle East. Kaya maraming bansa sa buong mundo na gumagamit ng F-16 at ito din ang dahilan kung bakit ito ang pinili at nagustuhan ng mga opisyal ng Philippine Air Force. Noong mga nakaraang taon, nahirapan ang Pilipinas sa pagkuha ng F-16 dahil sa istrikto na pamaraan ng US Congress. Pero ngayon nung nakita ng US na tumitindi ang presensya ng mga Chinese bases sa South China Sea, ngayon ay niluwagan na ng US ang ibang bansa sa Southeast Asia para makakuha ng kanilang mga eroplano. At hanggang sa susunod, maraming salamat.